Okay, what's up, guys? We welcome you to another episode of License to Shoot podcast. And William Go and Miggy C. And ito na nga po, guys. Pag-uusapan natin today, medyo masakit sa aming dalawa. Knowing na coming from Lasal, na graduates kami ng Lasal, kaya pag-uusapan natin ang current performance nila to start the season. Actually, first round itself kasi one game remaining Ah, sila sa first round which is will be against ano UE. UE, UE. na lang UE. yung iba na, 'di ba? So they're currently on a 3-3 record, fresh from a back-to-back losses from against NU and against UP 2 days ago Mhm. sa UP. So both three-game losses sa NU was 80-77 and then 67-64 naman 2 days ago against UP. Mhm. So sige, ikaw muna no, to starting off no, nung napanood mo yung napanood mo yung game, ano yung pinaka o yung mga observations mo sa Lasal? Well, ano ba? Umpisa na ba natin dun sa... Sige, ako. Total, ako naman eh. So, umpisa na natin dun sa pinakamasakit. Yung painful to watch na third quarter ng DLSU. And that's the three points for the third quarter against UP's 21. Yun yung talaga yung masakit eh. By the way, hindi namin napanood siya ng live. Although we replayed it. Eh, kaya nung pinanood ko sa Pilipinas Live, Pilipinas shout Live. out sa Pilipinas Live sa kang MVP Oh, hindi kami is sponsored by the way, hindi kami sponsored. Pero uh, kung gusto niyo naman kami sponsoran, ay uh, our DMs are available mm, for mm. messages naman. Maganda din sana kung meron din kaming ID ng UAAP. Baka Oo. naman. Oh, Pero baka yun, naman, baka naman. so yun nga, napapinanood ko sa replay. So, knowing, yun nga, dahil replay, alam ko na na-tres lang yung na-score ng DLSU. And parang 11 seconds, 9:49, naka-tres si Kiambao. After that, wala na silang score buong quarter. So, pag tinitignan, 9:49. 9:49. Alam mo, okay nga na 9:49 eh. Kesa naman buong quarter ko walang score. Akala ko nga din Oh, walang field goal eh. Akala ko din walang field goal eh. So, 9:49, 11 seconds after the third quarter, opening of the third quarter. Yun lang yung basket nila, 3-point basket. And after that, mintis na yung makikita mo. So, nakita ko nag-tres si Kiambao sa 9:49 nung pinapanood ko yung replay. Alam ko ayun, puro mintis na yung ginagawa nila. So, tinignan ko din kung ano ba yung nangyari, bakit di sila nakascore. And halo yun sa halo na maganda yung depensa ng UP, yung 1-3-1 na zone. Then minsan inaano pa nila yun eh, ginagawa pa nilang decoy na zone yung papakita nila. And then pag nakatawid na yung bola sa half court, biglang imaman to man. So nakakalin lang yung depensa ng UP. Pero may halo ding malas yung third quarter na yun. Kasi merong mga masasabi natin point blank shots na hindi din na shoot ng Lasal. So, yeah. Pero ang nakakaano lang dun sa third quarter, yung parang something na sana sana hindi nangyari is yung for me is yun nga kung tingin ko kung meron silang another player na ma-discard playmaker for them na kayang gumawa ng paraan para mapigilan yung ganong katagal na scoring drought. Di ba? Yung parang si Evanelli kasi hindi naglaro eh. Tingin yung naging difference maker for UP. DLSU on I that was game gonna for ask ka sure. naman sana if naramdaman ba yung kawalan ni Oo, Emily sa floor? oo, kasi to be honest, ito yung maganda sa ginawa naman sa Lasal nung third quarter. They know how to read the defense of UP. Pag naka-zone sila, siniswing nila yung ball para mahanap yung open three-point shot, yung zone buster. Kasi yun naman yung kahinaan ng zone eh. May iiwan na tres. And hinahanap nila yung open good look na yun. At nakukuha nila. Yun nga lang, hindi ma-shoot yung tres. Diba? So, parang if nandun si Nelly, parang hindi ko naman sinasabi na si Nelly nandun para tumira ng tres. Si Nelly yung gagawa ng paraan para kung hindi gumagana yung tres nila that quarter, maybe he could find a way to execute a play na makakapag-attract sa depensa para makahunt sila ng easy to inside, something like that. Kasi yung nagiging nangyayari doon is
yung stretch ng third quarter is that always finding yung zone buster 3 na hindi naman nila nakukuha kasi hindi nila nakaka-capitalize dahil hindi nila shoot yung tres. So yun yung napansin ko dun sa game na yun. Yun. Which yun yung sobrang unfortunate kasi pansin mo, 'di ba, 3 points lang sila sa third quarter, which so Pinakamasarap na third quarter. oh, masakit yun. Tapos yung matindi, Uh, they lost by 3 points lang. uh, So, 'di ba, parang if kasi sabihin natin may malas, tsaka yun nga nahirapan sila i-break down yung defense ng UP, which hindi naman natin masisisi kasi malakas naman kasi talaga UP. Pero uh, kahit at least siguro kahit siguro hindi tinamaan ng malas mga tatlo apat doon, 'di ba? It could have mm, it could have been it could have made another yeah, made some difference. Could have made mm, difference sa magiging performance nila sa floor, knowing na kasi 'di ba syempre kahit kuya maka back to back na baskets ka, kahit pa paano mo mo yung kumpiyansa mo dun eh. So parang mm, when you attack or when you since yun nakuha mo na yung kumpiyansa mo, mas nakikita mo sarili mo na what's the proper term for it? Yung mga mas ready ka na or mas kumpiyansa kang tumira, and at the same time syempre may konting rin yun sa kalaban mo, 'di ba? Kasi parang uy nakaka-score sila. So kahit papaano medyo parang mashi-shift yung utak nila na hindi naman totally mawawala yung focus nila. Obviously, magagaling yung mga yun, sanay sila sa mga ganyan. Pero 'di ba, mag-iiba yung mag-iiba yung ihip ng hangin dun. Alam mo, yung lang, yung uh, what pains me the most is that Lasal is a too good of a team to only score 3 points in one Yun quarter. din. So, yun eh. Yung sobrang dami nilang pyesa. Pero parang hindi ko din alam nangyayari. So, siguro nga dahil sa defense and medyo may halo lang din talaga. Hmm. Pero it's a bit sad niya kasi alam naman ng lahat na they're too good of a team to only score one field goal in one quarter. Sila nga yung second most stacked na team on paper. Mm, 'Di ba? Sila naman mm, kasi alam na natin number one UP tapos sila two. So parang yun yung bukod sa masakit, hindi mo ini-expect na kung mangyayari man yung ganun, hindi mo iisipin na sa Lasal mangyayari yun. And yun nga, yung maganda yung ginagawa nila ng first half plus ng third quarter. Yung third quarter lang yun eh. Kasi kung, yun nga, 3-point lead lang. So kung something better nangyaring third quarter, we ended that game victors. Hmm. So yun. Kahit konting swerte man lang. Di tayo, wala kasi sa atin si Ray Suerte. Sa UE dati. So yun. Pero dadagdag ko lang, two things na napansin ko. Sige. Parang, parang nakukulangan ako sa lineup. Hindi man ewan ko kung tama yung term na nakukulangan or parang something na hindi ko pa nakikita sa lineup ng Lasal is, yun nga, yung sinabi ko nung previous episode natin is a post player that could create uh, inside points. Actually, kudos to Mike Phillips kasi ginagawa niya yung best niya last time with the absence of Nelly. Siya yung nag-step up, di ba, natulungan si Kiambao on that on that game. Pero wala pa masyado yung like post player na umuukit ng punto sa loob. Then, another one is yung pure shooter. Yun eh. Yun din yung, kung meron tayo nun, yung like yung player na, sige, meron ka naiisip. Yung shooter lang yung parang Cyrus Torres, parang BJ Andrade, Oh. parang Tyler Tio, yung mga ganun. Yung parang kukunin mo sa dulo ng bench para lang tumira ng tres. Yun, Meron, parang meron, kulang sila ng meron ka bang naiisip sa Lasal na ganun? ang best shooter na nila si KQ eh. Hindi naman talaga shooter. Diba? Hindi naman siya pure shooter eh. Mm-mm. Diba? So, yun. Parang yun yung kulang. Yun yung parang siguro kulang sa lineup ng Lasal ngayon na feeling ko kaya naman nila i-improve pero they need to start. Diba? Pero, Yun din yung ano eh. So, the terrible third quarter and okay, so nahimay na natin kahit papaano yung game so far, yung game na nangyari. So ito yung
elephant in the room na masasabi natin when it comes to the Green Archer season. Parang should they should they temper the or should the fans temper their expectations, or tsaka sige, breakdown natin yung mga fans and yung mga alumni. Tsaka sa mga alumni kasi alam naman natin, 'di ba? Parehas tayong taga Lasal. So yung mga alumni natin, ang expectation lagi is, 'di ba? Parang lagi at least Final Four, 'di ba? So Mm. sige, una muna tayo sa mga fans kasi hindi naman, I mean, hindi naman lahat ng fans ng Green Archers nag-aaral sa Lasal. Ba? I mean, Mm. welcome na we welcome all fans naman regardless of the school. Mm. Sige, ikaw Sige, muna. sige, umpisa mo. Ako, ano, hindi, wala. Kasi sa fans kasi, ako, for me, mas tingin ko na mas marami tayong outside, parang fans na, outside fans sa volleyball. Yung parang yung mas marami tayo Pero nun meron kasi din sa naman sa basketball. basketball. Ako, hindi ko pa masyadong so hindi ako maka-relate. So, mas naiintindihan ko yung side na point of view of alumni. So, yun, ikaw. Kahit yung mga yung mga nag-aaral pa sa Lasal. Yan, yung hindi naman kumbaga hindi naman necessarily tumutulong sa kunyari pag-fund ng team or pinapakain yung team. Kasi di ba may mga alumni pinapakain nila yung team. Kunyari, after game o dinner tayo dito, sagot ng mga alumni, yung mga ganun. Pero kunyari, ayan, tayo basically, nung nag-aaral tayo sa Lasal nun, di ba? I mean, sumusuport lang tayo sa Green Archers, tapos nanonood I live. Yan, I from think the sa fans, point point yung of view. sa fans, naman they know na malakas yung team. So, I think they will still continue to support Hmm. the DLSU. Kasi katulad nito, yung mga fans ng, pasensya na, ng sinusuot kong Espanya, diba? Konti lang sila kasi nga alam nila di ba? And may mga times na ganun talaga sa UST. Kasi ako I support UST nung before. So alam ko yung mga dark days nila, yung mga season 79 nila, yung parang may mga picture na 5 lang, isa lang yung fan na nanonood. Yung May mga pre-coach ganun talaga Alvin. ng may mga ganung nangyayari pero nung dumating si Coach Aldin, dumami, nangangalahati na ulit ng kulay dilaw. Even yung 2015 yung kay Kevin pero nangangalahati ng dilaw or even 3/4 ng dilaw yung MOA. I think wala pa sa level na parang yung fans natatakot sila na mahina yung team ng DLSU ngayon. O It's kasi more of lagi alam madaming tao alam sa nila alam nakaganon. nila na I think hindi pa rin ng panghihinaan ng loob yung mga fans. And alam nila din na malakas tong DLSU team na to. I think merong sigurong naging concerns pero I think always even sa next game nila support yung mga fans. So yun. Okay, syempre, I mean, may mga friends pa naman tayo na nag-aaral sa Lasal. Tapos ako may mga times na pag napapadaan ako sa UAAP tuloy, sa Lasal, nakikita ko yung bentahan ng ticket doon sa Razon Building. Mahaba pa rin pila eh. So Mm. nakita na parang yes, medyo rocky yung season pero sa Lasal, at least the student body right now, the current students in Lasal, 'di ba? Hindi naman nawawala yung support nila sa team natin. Mm. Ang Yeah. mas concerning nga yung mga alumni in which partly hindi rin natin masisisi. Like kahit small part lang kasi 'di ba some of them nagbibigay, yun nga, they shell out money kahit to at least feed the team, 'di ba? Parang kunyari post after game o dinner tayo dito, sagot ng mga alumni, and then 'di ba may or minsan sa dorm, alam ko sa mga dorms nila, alumni din nagpapakain. So, Yun. ikaw muna, ano yung masasabi mo sa mga stance ng alumni? Kasi alam naman natin, 'di ba, may mga alumni ng Lasal iba unforgiving, gusto lagi panalo. Ano lang sa akin, it's early of the season to it's only their sixth game. So, I think maganda na nga na nakikita na ni Coach Topex yung yung crack doon sa armor nung team niya. Like yun nga, yung mga napansin ko din as a fan and as an alumni na parang wala masyadong post player, wala din masyadong pure shooter tayo. So maganda na rin na nakikita ni Coach Topex yan para na-improve din na parang alam mo yun, siguro hindi lang naman yung napapansin niya tsaka ng mga coaching staff niya.
Pero at least, for me, nakikita niya na yung mga kailangan niya nakikita. And makukuha niya na yung mga, tamang adjustments for that one. And kasi, kung isipin mo, and versus NU, 3 points lang yung lamang, di ba? And then versus UP, 3 points lang din lamang. So, mga ganong mga games, like tight games, ano lang yun eh, sometimes it is the breaks of the game or it is the right adjustments deployed on the final stretches that could make the game with different results. So, tingin ko, yun yung aaralin din ni Coach Topex. Yung pagdating sa second round, maiintindihan niya na, mas pag ganito yung nangyayari sa amin, I should do this, not this one. Parang ganun. Yun din. Kaya walang for me, parang for me, hindi pa dapat matakot yung yung mga alumni. Yung community. Actually, even the whole community. Kasi it's maaga pa. Ako naman, yung basically, yun nga, nabanggit mo na nga yung parehong 3-point losses eh. Na yun na 3 points lang yung talo eh. And yung sa isa naman, yung Ateneo, though medyo may mga hindi nangyari sa sa finish. Pero to start the game, di ba? It was going Lasalle's favor naman talaga. Mm-hmm. So, yun din, we have to understand din na si Coach Topex, bago lang yan sa UAAP. Like, first year niya pa lang to sa UAAP. I mean, oo, sige, sabihin natin na hindi na siya bago sa college because of his stint sa Baste and Lyceum at coacher. Tapos, nagkaroon siya ng magandang run sa Phoenix in the PBA. So, I mean, alam naman natin yung coaching prowess ng isang Coach Topex Robinson, Pitbull, Pero, sa UAAP, iba yung iba yung brand of basketball ng UAAP na dapat parang mas siya mas execution oriented compared sa NC na may individualistic na sige go lang. Pero dito sa UAP may parang mas tactical talaga siya. Safe to say a chess match between coaches. Parang mga Coach Gold, Coach Tab, si Coach Jeff. So yun yung mga parang sa liga na to, ito na yung katapat ni Coach Topex. So parang, and to me, I believe si Coach Topex is actually the best candidate for the coaches right now sa coaching pool kasi other than basketball wise, kahit off the court, na si Evanelli pa nga, sobrang high praises niya kay Coach Topex kasi nagiging maganda yung environment sa practice or basically the team culture because of Coach Topex. So yun yung parang at least now may na sila, parang nahahanap nila yung foundation nila. So ang kailangan na lang is continuity. Na parang ituloy lang natin ang ituloy. Aabot din yan sa lineup kasi of course Coach Topex yun din parang malaking tulong din siya not just sa susunod na teams sa season na to, like even sa succeeding seasons kasi syempre I mean highly respected si Coach Topex and given the environment that he has built sa Lasal and the image na na-build ni Coach Topex for himself as a coach, especially sa amateur ranks. High school recruit or college recruits coming from high school would want to play for him. Definitely want to play for him dahil sa mga nagawa ni Coach Topex. Kaya since may foundation na and all, tuloy na lang yan and who knows, 'di ba? May mga big pieces na sa high school, especially sa mga high school kids right now. Dahil nakita nila na Coach Topex ang coach ng Lasal, piliin nila maglasal. So yun yung continuity lang talaga, especially last year, the past few years. Diba? Si Manong Derek lang ata yung huling coach, Coach Aldin na nagkaroon ng at least 2 seasons sa Green Archers.
So from season 81 until 86, although minus 83 kasi na-cancel due to the pandemic. Si ano lang si Manong Derek lang yung umulit. Mm. Umulit ng taon. So parang kaya rin yun din yung isa sa mga na-notice ko sa Lasal is the reason kung bakit hindi sila masyadong parang hindi nila na-exceed or na-exceed yung mga high expectations sa kanila is because the program talaga. Yun talaga, the program lang. At least continuity. Kung wala talaga nangyari, dun sige palitan. Pero ngayon, this early, Teka lang. Pero pat yung speech mo parang sinasabi mo ng kailangan parang sinasabi mo parang ano yung speech mo pang after regular season na ata yung sinasabi mong hindi please naman. Hindi give naman, the pero continuity. hindi, 'Di pero ba? hindi, pero alam naman natin yung tradition ng Lasal. Tapos ngayon Oo. with the shaky di ba? Shaky start, di ba? Na baka I sabihin, think this shaky start is still a shaky start lang naman. If oo, Coach Topex could flip things around, wala nang hindi naman to big deal na ano. hmm, This is just parang maliit na alarm, parang ganun. Wake oh. up call. Hindi, kasi may So mga hindi nababasa sa lang super talaga ako na Kaya sige nga, na sige nga, sabihin mo nga yung mga nabasa mo. Wala hindi, ayun na namang, nga. hindi mo, Na parang may isa nga sabi niya napapaganda nga yung culture sa pero hindi naman natatranslate to wins, di ba? yun nga. So, wins is, yun eh. Matagal din yan piniprepare and something. Oo. Diba? You, So, you, yun. you can't really expect things right away. Pero kaya rin parang one of the things kaya rin ayoko masyadong kinukrucify yung Lasal. Is because nakikita mo naman na all out sila eh. Hindi sila Mm, parang hindi they're doing what they can na wag magsayang ng possession. mm. So, Ito nakikita mo yung effort ng Green Archer. Sadyang breaks of the game lang yung, parang the breaks of the game weren't going their way. mm. Speaking of yun, sabi mo, yung wins naman, hindi naman siya nata-translate right away. So, what do you think yung mga expectations mo na pwedeng ma-translate agad? Or like mga the changes na pwedeng i-translate agad ng Lasal right away to reach wins ng mas mabilis. Diba? Yung mga, siguro mga things to change for Lasal na kahit pa paano pwedeng mag-translate to win sa kanila. Kasi for sure, yung second round magiging mas mahirap. Oh, Yung next game nila, pasensya na ito hot take ko, panalo sila doon. Kasi I respect UE, pero parang medyo madami silang mga injury bugs ata this yun for din. the O next game. So, si Wilson, si Gerard Wilson. malaki parang nagiging malaking kawalan si Wilson eh. Para basing sa trajectory ng laro nila. Pero yun, ano yung mga kailangan magbago sa LSU para they could flip the tables for the second round? Yung mga pag-usapan mo, siguro yung mga players, yung ganyan, yung mga gusto mong makita sa Oh, play style nila, ganun. ang sa akin lang is continuity. I mean na parang sige, keep on competing lang naman kasi maganda naman parang may mga bright spots naman na nakikita. Konting polishing lang. Then, Tulad gagawin ng, ko lang. Ha? tulad ng ano ipapalis ng DLSU. Nakikita mo naman like yung mga hustle, yung hustle tapos yung mga ibang execution. May mga na-execute din sila na Tsaka nakailang rin sila eh. Nakahanap din sila ng open man. Though may mga iba hindi lang nako-convert, di ba? Especially although nung first quarter maganda yung shooting nila eh. Ay, yun yung sinimulan ni KQ yun eh. And then Tapos parang, di ba may isa pa si Mike Phillips. mm, And then at saka siguro yung recovery ni Evan Nelly. Kasi ah, parang Evan Nelly stabilizes the team's offense. yes. So, Different. naniniwala ka na Batman si Evanelli. Ha? Naniniwala ka na si Hindi. Evanelli Ay, ang main hindi, guy. hindi siya yun. Parang Abdul Jabbar Yeah. tsaka Magic Johnson. Oo. Hindi, sinatanong ko lang kung that game kind of changes your mind. Pero, okay lang naman kung hindi. Pero Ah, yun, ang napansin ko lang din last game, wala, parang, parang, wait lang. Paano ko ba i-word out yun?
Nung nawala si Nelly, parang nawalan din sila ng another playmaker. And parang starter nila tatlong off guard eh. Si Austria, si David, tsaka si Abadam. Madam. So walang pure PG. Si Nonoy hindi na nila pina-step up si Nonoy to be a pure PG. Na yun din eh. O kasi more on scorer si Mark eh. Which is for me I'm a bit sad. Yun lang talaga. Kasi first year niya sa UST. Talagang ginagawa pinapagalitan ni Ayo yan nung nakapag 18 points against Ateneo. Kasi daw 2 assists lang, 0. Yung Hindi, ganun. sa 26.0 assists. Doon siya yun yung Ayun, pinagalitan siya. basta may mga ganong mga games na pinapagalitan siya kasi ang dami niyang points, wala siyang assist. Naging points guard siya. Hmm. Na gusto ni Ayon na gusto ni Coach Aldin na maging Point pure guard. PG siya. Oo. Which is, yun yung dinidevelop din sa kanya to the second year niya. We know what happened and then Nonoy switches schools. Then parang naging pure for the rest of his college career, naging shoot first na lang siya na point guard, which is, Parang naging shell kahit pa paano. In which for me, oh, yun nga, isa rin yun sa isa rin yun sa medyo nilulook forward ko no na under Coach Topex baka mabalik niya ako yung din. UST mark. Feeling ko feeling ko it's a bit, case of too late na. Kasi this is Nonoy's final year. Hindi niya na, alam mo Oo, yun. ito na So, mahirap final din year yan, na no? ni Mark Nono ito eh. Oh, Tapos final year din to ni Evan Nelly. yes. So, And yun. Phillips, alam ko Phillips last year na rin to eh. Hindi, yung isa lang. Sino? Si Ben? Mm. Yun din. So Si, parang sayang lang eh. pero, tsaka si Joaquin Manuel, last year na rin. O nga, yun Para din, sa, Joaquin Manuel. Eh, oh. ayun, marami. Ito eh. Ito yung parang, ito na yung best chance nila of winning that championship. At least, siguro mga within 2 to 3 years, ganun. Kasi, di ba, ayun yan, nakailan tayo ng mga minention na pangalan, tapos big pieces pa sila sa rotation. Diba? So Mm. parang, so basically, they're gonna take the Ateneo route nung may mga graduate. Season 84. Ayun, season 84, di ba, graduate yung parang graduate to Mm. Tio, Mamuyak, si Belangel, di ba? Dapat niya si Andrade, wala eh, pero bumalik ng one season. Tapos, so basically yun, yung mga yun na names, yun yung pinagdadaanan, yun yung pagdadaanan ng Lasal sa ano. So parang before they, will it pass as semi-reset? Reset Oo ng naman. rebuild. Ayun, rebuild. Big core yung mawawala sa kanila. But then again, nawiwirdan ako bakit pupunta na tayo sa end of the season. First round pa lang Ay, tayo. ay, saan tayo Nagulat ako sa'yo, nadadali? bigla ka nag-graduate agad sila. Hindi, Okay na hindi. pag-usapan, pero Kasi ano eh, parang uh, chances nila for championship to eh. Yun yung pinag-uusapan eh. I think maganda pa rin naman. I think this Lasal yan eh. So, Oo. definitely every year they will have a good chance na makakuha ng championship or to be contenders. Etong taon lang na to, this is a better chance for them. Oh, ito Knowing na na yung yung, best chance nila eh. yun, for me, better muna. Kasi yung better kasi meron pa silang kayang i-improve. And yun, tingin ko lang, hindi pa naman hindi pa Hindi pa end nagpipick of the yung world Lasal ah. this. Hindi Although pa, matutuwa uh, pag naikot nila to, naging mas consistent sila, like na-figure out nila lahat. Yun, hmm, makikita nyo ako sa uh, podcast na to, tatalon ako. pag, 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 pag nabaliktad ng UST yung season nila, doon ako tatalon. Parang hindi, next year na lang. Hindi, Next year joke lang. na. Ay Oo. na nga. Hindi kasi yung So, sa Lasal, naniniwala akong kaya nilang i-flip yun. Yung sinasabi mo nga tatalong ka, na-imagine ko na kaya mo, na mapi-flip nila yan. Kasi anyway, it's 3 points, 2 points lang naman yung mga lamang 5 points against Ateneo. So, di, kaya nilang i-flip yun the din. script. Hindi naman malala yung talo nila eh. Mm. Tapos, ano pa, they have the pieces. Oo. Lang, parang sa akin, actually nakwento lang din sa atin to na parang eto, siguro yun nga din yung hinahanap ko. Di ba hinahanap ko yung post player for DLSU, someone who could create at the post. Hmm. Si KQ, di ba? Dapat,
hindi man sa dapat, pero sana Siya more yung plays for best him. na siya yung More best plays post for player him. we have. Pero ngayon tumatambay siya sa labas eh. So sana they will have more plays for KQ na at the post. Ayun din, isa rin sa na-notice ko sa Lasal. Parang they Diba? So yun oversettle lang. on outside shots. Mm, yung third quarter, naiintindihan ko bakit sila nag-oversettle sa outside shots. Parang ako nagigets ko na hindi nagko-fall, pero yung mga looks naman kasi nakukuha nila Oo, eh. So, hindi mo rin masisi. yeah. At May yung mga tumitira, may license oh, to shoot na binibigay yun eh. tsaka yung mga tumitira dun sa Tresman. Badam, Joshua David, CJ Austria, may mga hindi naman pure shooter, hindi naman yung parang highest percentage shooter, pero knows how to shoot the ball naman. So parang, di ba, medyo talagang maalat lang sila ng quarter na yun. Pero yun. And yeah, for me naman, ayun, yun din, hindi mo rin naman masisi, pero, di ba, minsan kung yung parang nangyari sa 2018 Rockets, Game 7, di ba? Mm, So, parang, yun yung ina-address ko na concern na parang, oh, gets ko naman, they're capable shooters, pero if it's not working, at least for the meantime, so, parang, try muna natin mm, medyo maging aggressive. So, mm. may parting shots ka pa ba? Ang dami ko na nasabi, abot hanggang end of the season. Oo nga, nagugulat din ako sa'yo nun eh. Sabi ko, look, parang continuity agad yung pinag-uusapan natin. First round pa lang, parang kaya pa nila i-flip yan. Ako, ano lang, Hindi kasi yun nga, narinig ko lang talaga yung sa mga sa uh, mga nababasa ko may lang. mga, may mga comments din na medyo, parang advanced din. Kaya Hmm. siguro na-advance ka din ng speech. Pero tawag dun, sa akin na lang, I think Lasal can is still a contender in this, in the UAP. Flip things, they could flip things around, and siguro bright spot lang din naman nun is, the last game against UP. UP is the best of the best, and then we were, natalo lang tayo ng 3 points without Evan Nelly. And hindi ko sinasabi sa second round mananalo na agad tayo, na for sure 100% mananalo na tayo. Kasi kung maglalaro sa Evan Nelly, sure win na tayo against UP. Hindi naman. Pero I feel na they know how, Lasal knows how to uh, prepare for UP. And tingin ko kung they could reach another level coming to the second round, uh, tatalon si William. So yun lang. And that pretty much ends this edition of License to Shoot podcast talking about our alma mater, Animo Lasal. And this has been William Go. And this is Megacy. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.